Headache, migraine, dizziness, vertigo. Ano pagkakaiba-iba nila? Ang headache, pagsakit ng ulo. Ang migraine, pagkirot, higher level of pain. Ang dizziness, pagkahilo. Ang vertigo, pagkawala sa balanse. Isa lang ho ang pinagmula ng sakit na yan. Ano? Hindi ka nakaka 8 glasses of water na tubig na iniinom araw-araw. Period. Wala na akong ibang dahilan. Huwag na kayo maghanap. Yan lang. Bakit to? Paliwanag natin scientifically. Ang katawan po ng tao, yan, tao po yan ha, tanggal natin ito, pasamin yung ano. Pasamin yung lalaki lang. Kalokohan ko talaga. Ang katawan po ng tao, 70% tubig ang laman. Ang brain natin, 80% tubig ang laman. Every time na nagsasalita po tayo, bumababa po yan. Nagre-reproduce tayo sa live. Pag pinawisan, bababa. Pag umihi, bababa. Pag dumumi, bababa. At pag may bisyo ka, doble ang baba. Kailangan ma-replenish mo yung nawalang tubig. Tama ba? Para maibalik mo sa 70. Question. Para ma-replenish mo yun, kailangan daw nakakawalong basong tubig ka at least in a day. At ang sabi, tubig! Hindi kasama kape, gatas, tsaa, juice, soft drinks, at soup. Hindi kasama yun. Ang sabi ay, tubig. Malaking tanong, nakakawalo ka ba? At dahil hindi mo na ibalik sa 70. Bukas, makakawalo ka ba? Kung hindi ulit, pababa ng pababa yan. At dahil bumababa yan, lumalapot ngayon ang dugo. Lumalapot ngayon ang dugo. Pag malapot ang dugo, ano ang tendency? Law of gravity. Asan ba ang brain? Nasa itaas o nasa ibaba? Saan? Hindi nga. Dahil nasa itaas, malapot ang dugo, nahihirapan siyang isupply. Nahihirapan siyang paakyatin. Ako nyo, dahil malapot. At dahil kinakapos ng tamang supply ng dami ng dugo ang brain, magre-reklamo yung lalagyan ng brain. Ano ba yung lalagyan ng brain? Ulo. Ano yung reklamo niya? Sasakit siya, kikirot siya, mahihilo siya, o kaya mawawalan siya ng balanse. So ladies and gentlemen, itong 4 na sakit na to, hindi dapat iniinuman ng gamot. Ano ang solusyon? Mali. 8 basong tubig. Katutulong na. Okay. Ladies and gentlemen, patahimik ko ako every time na may maririnig ako magsasalita, ha? Ang tawag ko doon, respeto. Di ba no? Pag kami nagsasalita, makikinig ako. Yan nga ba ulit? Dali lang pa nagtirahin itong mga nire-reverse ko lang kayo. Okay, ladies and gentlemen, ang kaisa-isang nilikha ng Panginoon na pwedeng irin ng tao ay tubig. Huwag niyo namang pilitang palitan. Matalino pa kayo sa lumikha eh. Tapos magtatanong kayo sa doktor, ba't kayo nagkakasakit? Eh, ito nga isang unang-unang napakasimpleng ibinili ng Panginoon na gawin mo sa katawan mo. Hindi mo magawa. Nagtataka pa kayo, ba't kayo nagkakasakit? Tapos pag nasisend mo na, parang ang babait nyo naman. Nanaintindihan niyo yan? There's no such replacement for water. Ayun, alam niyo na, ba't kayo may sakit? Alam niyo na? Uwi na, sige na. Maligo. Naintindihan niyo? Ganon ka-importante ang tubig. Huwag niyo namang palitan. Alam niyo, naiinis ako dahil may naririnig pa ako nagre-reklamo niya. Eh, Dok, ang hirap inumin yan. Ang dami. Nakakalunod. Pag ininom mo yan ng isang upuan, lunod ka talaga. Eh, ang sabi, within a day. And that means within 24 hours. Hindi ba kayo nagtataka, biglang nagsulputan ng mga dialysis center sa bansa natin? Bakit? Eh, itong simple hindi nyo magawa eh. Tingnan nyo ha, nagre-reklamo sa 8 basong tubig sa loob ng 24 oras. Pero Red Horse, nakaka3 kahon. 3 oras lang yun. Sige nga.
Dahil ang tinatamaan. Hindi lalo na yun. May natutunan ba? Nakita niyo kung gaano importante yung tubig? Huwag niyo na itanong sa akin anong klaseng tubig. Wala ko i-endorse. Ang importante